Sa maraming baryo sa Pilipinas, may mga kwento na hindi kailanman nawawala sa mga usapan ng matatanda kapag gabi na at halos tulog na ang lahat. Mga kwentong hindi nila gustong ikwento sa umaga. Dahil ayon sa kanila, ang ilang nilalang ay nakikinig kapag binabanggit ang kanilang pangalan. Isa sa mga pinakakinatatakutan sa lahat ay ang manananggal, isang halimaw na kayang paghiwalayin ang katawan, lumipad sa dilim at manghuli ng biktima habang tulog ang buong baryo. Sabi ng matatanda, kapag narinig mo raw ang malayong pag-aspas ng pakpak, huwag ka pang matakot dahil malayo pa ito. Ngunit kapag biglang tumahimik ang paligid, walang kuliglig, walang aso, walang hangin, iyon ang sandaling dapat kang mangamba. Dahil ang ibig sabihin noon, nasa itaas mo na siya. At sa isang baryo sa Capiz, may 4 na magkakaibigan na hindi naniniwala sa mga kwentong ito. Hanggang sa isang gabi, napatunayan nilang hindi lahat ng alamat ay katang-isip lamang. Lumaki sa baryo sina Ramon, Palayaw, Mon. Siya ang pinakamatapang sa grupo. Ernesto, tinatawag na Nes. Tahimik ngunit mapagmasid. Carlos, kilala bilang Cal. Malakas at palaban. At si Diego, na tinatawag nilang Diggs. Siya ang pinakamatalino sa kanila. Halos gabi-gabi silang nagkikita sa tindahan ni Aling Berta upang magkwentuhan. Isang gabi, napunta ang usapan sa mga nawawalang hayop sa baryo. Napansin niyo ba? Sabi ni Nes. 3 manok na ang nawawala kay Mang Pedro. Baka ninakaw lang, sagot ni Cal. Umiling si Diggs. Hindi. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa bubong. Napatawa si Mon. Manananggal na naman ba? Ngunit biglang nagsalita si Aling Berta mula sa loob ng tindahan. Hindi niyo dapat binabanggit ang pangalan niya sa gabi. Biglang natahimik ang 4. Kinagabihan, naglalakad si Mon pauwi sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid. Biglang may narinig siyang tunog sa itaas. Flap, flap. Napatingala siya. May dumaan na malaking anino sa ibabaw ng buwan. Masyadong malaki para maging ibon. Kinabukasan, may kumalat na balita sa baryo. May isang buntis na babae ang natagpuang walang malay sa kanyang bahay. May manipis na sugat sa kanyang tiyan. At ayon sa matanda sa baryo, gawa iyon ng manananggal. Nagpasya ang magkakaibigan na alamin ang katotohanan. Kung may manananggal talaga dito, sabi ni Mon, tapusin na natin. Pumunta sila sa bahay ng matandang albularyo na si Mang Isko. Binigyan sila nito ng bawang asin, buntot pagi at matulis na kawayan. Kapag lumipad ang manananggal, sabi ng matanda, hanapin ninyo ang ibabang katawan. Kapag nilagyan ninyo iyon ng asin, hindi na siya makakabalik. Bandang 3:00 ng madaling araw nang pumunta sila sa lumang bahay sa gilid ng palayan. Doon raw huling nakita ang kakaibang anino. Habang papalapit sila, biglang lumamig ang hangin. Natahimik ang buong paligid. Walang kuliglig, walang aso. May mali, bulong ni Nes. Biglang may narinig silang pag-aspas ng pakpak. At mula sa bubong ng bahay, may bumagsak na anino. Isang babae, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at dahan-dahang nahati ang katawan nito sa 2. Lumipad ang itaas na bahagi. Lumabas ang mahaba nitong dila. Manananggal, sigaw ni Cal. Mabilis na sumugod ang halimaw. Halos tamaan nito si Nes ng matalim na kuko. Ngunit hinampas ito ni Cal gamit ang buntot pagi. Sumigaw ang nilalang sa sakit. Habang lumilipad ito sa paligid, hinahanap ni Diggs ang ibabang katawan. Dito! Sigaw niya. Sa sulok ng bahay, nakahiga ang kalahating katawan ng halimaw. Agad itong binuhusan ni Mon ng asin.
Biglang nagwala ang manananggal sa hangin. "Hindi!" sigaw nito. At sa huling pagkakataon, tinusok ni Mon ang katawan nito gamit ang kawayan. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw sa buong baryo. Unti-unting naging abo ang nilalang. Lumipas ang mga araw. Bumalik sa normal ang baryo. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang pagaspas ng pakpak sa gabi. Naniniwala ang lahat na patay na ang manananggal. Ngunit isang gabi, may napansin si Ness. Habang naglalakad sila pa uwi, nakita niya ang refleksyon nila sa tubig ng palayan. 4 silang magkakaibigan, ngunit sa tubig, 3 lang ang refleksyon. Dahan-dahang tumingin si Ness sa likod nila. Nakatayo si Mon, nakatingin sa buwan. Ngumiti ito, ngunit kakaiba ang ngiti. Masyadong mahaba. "Matagal ko na kayong pinagmamasdan," sabi niya sa mahinang boses. Nanlaki ang mata ni Cal. "Mon?" Unti-unting nagbago ang mukha nito. Humaba ang mga kuko. Naging pula ang mga mata. At sa likod niya, dahan-dahang bumuka ang 2 malalaking pakpak. "Ang pinatay ninyo," bulong niya, "ay ang aking kapatid lamang." Napaatras sina Ness, Cal, at Diggs. "Matagal ko na kayong ginagamit para hanapin siya." At pagkatapos, tumawa si Mon, isang matinis at malamig na tawa na hindi kailanman makakalimutan ng 3. Lumipad siya sa madilim na langit. At sa baryo ng Capiz, muling narinig ng mga tao ang tunog na matagal nilang kinatatakutan. Flap, flap, flap. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas malapit, mas mabigat, at mas gutom. Sa itaas ng bubong, may dumaan na anino. Ang paglusob, biglang bumukas ang bintana ni June. Isang malamig na hangin ang pumasok at doon nila nakita isang manananggal ang lumutang sa labas. Mas malaki, mas nakakatakot, mas galit. Ang mga mata nito ay pula na parang apoy. "Hindi siya yung pinatay natin," sabi ni Lito. Tumawa ang nilalang, isang malamig na tawa. "Akala ninyo, tapos na?" Sumugod ito papasok ng bintana. Agad itong sinalubong ni Marco gamit ang bolo. Klang! Nagliyab ang sugat ng nilalang. Napaurong ito. Sumugod si Ben at tinaga ang pakpak nito. Sumigaw ang halimaw, ngunit bigla itong lumipad palabas ng bahay. "Sa gubat!" sigaw ni Marco. Hinabol nila ito. Ang lihim sa gubat, dinala sila ng halimaw sa gitna ng makapal na gubat. Ngunit pagdating nila roon, wala na ang manananggal. Tahimik, napakatahimik, hanggang sa may marinig silang pamilyar na boses. "Hindi ninyo dapat ako sinundan." Napatigil sila. Dahan-dahang lumabas mula sa dilim ang isang tao. Isang taong matagal na nilang kilala. Isang taong tinuturing nilang kakampi. Ang matandang Aling Rosa, ang matandang babae na palaging nagbibigay sa kanila ng payo. Ang matandang babaeng nagsabi kung paano patayin ang manananggal. "Aling Rosa?" bulong ni Marco. Ngumiti ito. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na mukhang tao. Unti-unting nagbago ang mukha nito. Humaba ang mga pangil, nagdilim ang mga mata, at maya-maya nahati ang kanyang katawan. Lumabas ang pakpak. "Salamat sa pagtulong ninyo," sabi niya habang lumulutang sa hangin. "Pinatay ninyo ang aking kapatid." Nanlamig ang dugo ng 4. "Kapatid mo?" tanong ni Ben. Tumawa si Aling Rosa. "Ang manananggal na pinatay ninyo noon. Ako ang nagturo kung paano siya papatayin. Para mawala ang aking karibal." Tahimik ang gubat. At doon nila napagtanto ang katotohanan. Hindi pala nila tinapos ang kasamaan, tinulungan pa nila ito. Ang huling labanan, sumugod si Aling Rosa. Mas mabilis siya kaysa sa unang manananggal. Isang iglap, tinamaan si Lito at tumilapon sa lupa. Sumugod si Marco. Tinaga niya ang pakpak ng halimaw, ngunit mabilis itong umiwas.
Hindi ninyo ako matatalo, sabi nito. Ngunit may naalala si Marco. Ang sinabi ng matandang manggagamot sa kabilang baryo, ang asin ay kahinaan ng manananggal. Ngayon, sigaw niya. Ibinuhos ni Ben ang asin sa kalahating katawan na nakatago sa damuhan. Sumigaw si Aling Rosa. Parang nasusunog ang laman nito. Hindi! Sumugod si Marco at ibinaon ang bolo sa dibdib nito. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa gubat. Hanggang sa tumahimik ang lahat. Ang katawan ng manananggal ay naging abo, tinangay ng hangin. Ang huling misteryo lumipas ang maraming buwan. Naging tahimik muli ang baryo sa Capiz. Wala nang balita tungkol sa manananggal. Wala nang nawawalang tao. Akala ng lahat ay tapos na ang bangungot. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Marco pauwi, may narinig siyang tunog. Mahina. Mabagal. Pagaspas ng pakpak. Tumigil siya. Wala namang kahit ano sa langit. Ngunit may isang malamig na bulong na dumaan sa kanyang tainga. Hindi. Kami nauubos. Dahan-dahan siyang tumingin sa itaas. At doon, may dalawang pulang mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. At muling narinig ng baryo ang tunog na iyon, ang pakpak ng manananggal.